First Corinthians chapter 10. First Corinthians 10. Nasa dilaw na banda. Yan, First Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang 6. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all your fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual drop that followed them, and that drop was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Verse 6. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Numbers chapter 11, verse 4. Numbers 11:4. And the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Purihin ka o Diyos, ang banal mo sa makapangyarihan sa lahat. Nakila ka o Diyos, palayan ng pagkabasa ng iyong salita. Papasalamat kami sa pagkakalihan. Inako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang kami magkatipon, upang ikaw o Diyos ay aming sambahin, upang ikaw o Diyos ay aming maitaas, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, tumilos ka sa aming kalagitnaan, sa pagtitipong ito, aming makita, aming maramdaman ang iyong presensya na ikaw nga ay tumikilos, Panginoon, na ikaw nga ay nagpapala, O Diyos. Tumilos ka sa aming kalagitnaan habang kami nakikinig na iyong salita at magbuhos ka, O Diyos, ng kaunawaan, karunungan sa bawat anak mong narito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa pakikinig na iyong salita, ang bawat isa ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon. Tumilos ka, O Diyos, sa aming buhay. Bigyan mo kami ng puso na mapagtanggap sa iyong salita. Puri ka namin, pinasasalamatin ka namin ang banal. Binabalik namin ang lahat ng ito. Pagalihan ang salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Unlasting trouble. Unlasting trouble. Trouble, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa mga grupo ng tao. Ito ay karamihan ng tao na mga disorganized. Mga tao, mga kapatid. Ito yung mga tao na wala, sa kanilang pagtitipon, maaari sila ay magugulo. Maaari, ito yung sinasabi na sa kanilang pagtitipon, wala silang mga rules na sinusunod. O sa panahon ng ni Apostol Pablo, mga kapatid, itong trouble na ito yung mga tao, crowd, disorganized crowd, na pumunta doon sa mga pinuno upang si Paul at ang kanyang mga kasama ay bulihin, upang sila ay batuhin, upang sila ay parusahan. At ito rin po mga rabol na ito, mga kapatid, sila rin po yung bumato kay Paul.
At si Paul ay sabi nga ng Biblia namatay ng short time. Pero nabuhay siya ulit mga kapatid. Now, rubble mga kapatid, ang dictionary ito po ay tinatawag din na sila ay mga lowest class of people. Lowest class of people mga kapatid. Now, ang Israel nung sila po ay lumabas sa Egypt. Ang Israel, sila po ay tinatawag na mula sa pagkaalipin, sila ay lumabas sa Egypt. Doon po nakita natin kung ating kong i-picture out sa ating mga isipan mga kapatid. Ano ba o ano kaya ang itsura ng mga Israelites noon? So ating makikita sa ating isipan kung paano sila lumabas, na kailang makikita yung so, ito po, atin po makikita mga kapatid, gaano po sila kasaya. Atin po makikita, naroon na maaari sila ay habang naglalakad mga kapatid, naroon sila ay merong pag-aawitan. Naroon makikita natin, naroon sila masasaya mga kapatid, maaaring naglulundagan, maaari sila ay sumasayaw dahil sa tuwa. Nang i-deklara ng paraw na sila pwede nang umalis, naroon na. At sabi nga ng Biblia, hindi nila nagawang magluto ng kanilang mga pagkain. Lalo na ang pagkakataon na yun, hindi na nila pinagtagal pa ang pagkakataon. Nang ideklara sila, pwede na umalis, kaagad-agad silang umalis. At kahit yung mga piniprepare nila ng mga ito, mga masa, gagawin sa ng tinapay, hindi na nila yung natuto dahil sa kanila pong pagmamadali. At dahil sa kanilang kasiyahan mga kapatid, naroon, nakikita natin na naroon dala-dala nila ang kasiyahan. At ang sabi nga ng Biblia mga kapatid, nung sila ay makatawid sa Red Sea, naroon si Miriam, pinangunahan niya naman ang kababaihan upang sila ay mag-awitan. So naroon ang pag-aawitan. Naroon ang kasiyahan mga kapatid. Ito yung makikita natin, they are celebrating sa mga panahon na sila ay nakalaya na mula sa pagkakaalipin. Ito ay damdamin na isang tao mga kapatid na kapag sila ay nakawala sa isang bagay na ayaw nila, masaya sila. Kapag sila ay nakaalis na doon sa isang sitwasyon na ayaw nila, naroon na ang kasiyahan. Hindi natin maaalis ito sa mga tao mga kapatid. Na bilang mga alipin sa Egypt mga kapatid, ang Israel, sila ay natuwa dahil sa kanilang paglaya. Sa haba ng panahon na sila ay naging alipin, sila ay nakalaya sa pagkakaalipin. At naroon sila, malaya na ngayon, sila ay papunta sa isang lugar na pangako ng Diyos kay Abraham. Ito yung lugar, ito yung lupain na kanilang mamanahin na ang sabi ng Biblia, ito ay flowing with milk and honey. Sa kanilang isipan, magkakamtan na namin yun. Sa kanilang isipan, dahil sa kanilang kasiyahan mga kapatid, naroon naisip nila na kanilang mapapapunta na sa kanilang mga kamay ang lahat ng pinangako ni Abraham. Hindi na sila magiging mga alipin, kundi sila ay mga taong malaya, mga taong pinili ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Subalit, ayon sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5, ang Diyos ay hindi nasiyahan sa karamihan sa kanila. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawa ng mga Israel. Bakit hindi nasiyahan ng Diyos mga kapatid? Naroon kung ating babasahin, pagdating sa Numbers chapter 11 verse 4, makikita natin na meron silang mga angal, mayroon silang mga reklamo, sila ay mga murmurers sa harapan ng ating Panginoon na hindi sila nakontento sa kung ano ang meron ng Diyos na binibigay sa kanila. Si Paul, binibigyan niya ng babala ang iglesia. Mula sa pagkakamali noon ng kanilang mga ninuno, mula sa pagkakamali ng ancient Israel, ng kanilang mga magulang, mula sa pagkakamali ng kanilang mga ancestors, ito ang ginamit ni Paul
upang ang church ng Corinth ay hindi maging matigas ang ulo. Dahil nakita ni Paul na kung papaano na ang ancient, ang kanilang mga ancestors ay naging matitigas ang ulo, kung papaano na ang Diyos nagalit sa kanila, nakita ito ni Paul. Nakita niya na ito ang dahilan kung bakit maraming nilipol ang Diyos doon sa ilang. Itong pagiging mareklamo, itong pagiging masuwayin, at itong tinatawag na pagiging contentious. Hindi sila marunong sumunod sa utos ng Diyos. Na sa bawat sa utos ng Diyos, naroon na marami silang angan. Marami silang kasi. Sila ay, sabi rito, they are contentious. Ang Corinthian church, sila ay mga murmurers. Sa church, mga kapatid, merong isang ganyan. At itong tandaan natin, the law is given for to maintain unity within the church. Ibinigay ang law, hindi lamang sa church, kundi kahit saan. Kaya mayroong batas na ibinigay upang ma-maintain ang kaayusan. Merong batas, merong mga alituntunin na ibinigay upang maging maayos. Subalit ang tao hindi sumusunod sa mga alituntunin na kung saan ang gusto lamang nila dahil gusto ng tao na maging malaya, gusto nila sa lahat ng bagay, meron silang kalayaan. Na kahit sa mga bagay na alam nila na hindi na tama dahil sa gusto nila maging malaya silang gawin ang gusto nila, gagawin at gagawin pa rin nila yan. Dahil sa mga pagbabawal na kanila pong naririnig, meron silang laging katuwiran. Amen. Meron silang laging katuwiran. Sa loob ng church, bakit bawal ang ganito? Alam mo, church, contentious Christians, sila yung mga tao na walang tunay na pagkakakilala sa Diyos. They are those who have no right knowledge of God. Ito yung mga tao na contentious, ito yung mga tao na lagi na lang gusto ng pagtatalo-talo palagi. Hinahanap nila lagi yung pagtatalo-talo. Pero ang sabi ng Biblia, kailangan na tayo ay maging God calls His people to be obedient. Ito ang gusto ng Diyos, na ang kanyang mga anak ay maging mga masunurin sa Kanya. At ito, dito sa bagay na ito, nag-fail. Dito nabigo ang bansang Israel sa pagiging masunurin. Dito nabigo ang bansang Israel sa pagkakaroon ng unity sa loob ng kanilang bansa dahil sa pagiging disobedient nila. Contentious Christians are those who have no right knowledge of God. Dahil kung ang isang tao meron siyang totoong pagkakilala sa Diyos, kung ang Kristiyano meron siyang totoong pagmamahal sa Diyos, hindi na siya maghahanapan ng katuwiran o ipangangatwiran yung mga gusto niya. Kapag naroon na ang pagsaway, laging merong katuwiran. Kapag naroon na ang pagsaway, laging nagre-reklamo. Doon sa mga rules, meron siyang mga ginagawa o mga hahanap siya ng malulusutan, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa karamihan sa kanila ay dahil sa kanilang mga desires. Isang verse nga, mga kapatid. Alam nyo, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 6 ba yun? 11 verse 6. Ano sabi ron? Sabi ni Paul, kung ating umpisahan sa taas, ang tinuturo ni Paul doon ay ang modelo ng pagiging Kristiyano.
Umpisan niya natin sa 3. Umpisa natin sa 3. 11 feet. Ano? 13. 11:13. Hanggang 16. Patulan ninyo sa inyong sarili nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapulihan niya sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pagtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kanini ang iglesia man ng Diyos. Kung mapagtunggali man ang sino man, anong sabi ni Pablo? Walang ganon sa iglesia ng Diyos. Walang mapagtunggali sa iglesia ng Diyos. Walang mareklamo sa iglesia ng Diyos. Sila ay masunuri. Now, ito ang nagiging problema mga kapatid, na lagi na lang mayroong pagre-reklamo ang tao. Ito pagsunod sa uso. Ito pagsunod sa karamihan. Uso kasi sa lalaki, mahaba ang buhok. Maganda kasi tingnan sa lalaki. Lalo na yung mga musician. Maganda daw sa lalaki mahaba ang buhok. Pero anong sabi ng Biblia? Ito ay mahalay para sa lalaki. Pero ang lalaki, dahil gusto niya, pangangatwiranan niya. Ibang panahon na tayo ngayon. Nagiging contentious mga kapatid. Pero ano sabi ni Paul? Ang iglesia ng Diyos, sabihin, walang ganitong ugali sa churches ng Diyos. Para praise natin mga kapatid, walang mga murmurers sa iglesia ng Diyos. Walang mga masuwaye sa iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos na may totoong pagmamahal sa ating Diyos, ito ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay sumusunod sa rules na nais ng Diyos upang tayo ay makarating sa kabanalan o Amen. Praise God. sa righteousness ng ating Diyos. Palampakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Jesus. Ito bagay ano mga kapatid? May lalaki gusto mahaba ang buhok. Yung babae naman ayaw. Ang init kasi. Alam niyo mga kapatid, pwede namang ayusin eh. Isa pang bagay, sanayan din. Kapag nasanay ka sa mahabang buhok, sanayan lang yan. Kahit kayong sa mga kasuutan natin eh. Masasaya din yan dahil kung meron kang pagsunod sa ating Diyos, ang Diyos siya rin naman, ang Espiritu Santo siya rin naman ang kikilos sa buhay mo upang hindi ka naman mahirapan upang matuto kang sumunod. Ito yung magtuturo sa iyo ng pagiging masunurin. Now, sa Numbers chapter 11 verse 4, ang sabi ron, Numbers 11:4, and the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Now, sa NIV mga kapatid, ang pagkakasabi ron, Numbers 11. 11:4. Numbers po. Numbers. Yun na yan, yun na yan. Yung may kulay itim. The rabble with them began to pray other food and again. The Israelites started praying and said, if only we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt and no cost. Also the cucumbers, melons, grapes, onions, and garlic.
yung rabol. Yung rabol, sila yung nag-umpisa ng pagiging mareklamo. Yung rabol na yan, mga kapatid, kung ating babasahin ang chapter 12, verse 38 ng Exodus, ang rabol na yan, o ang mixed multitude na yan, Exodus chapter 12, verse 38, ito yung mga tao na nung lumabas ang bansang Israel sa Egypt, sila yung mga sumama sa kanila. Sila yung mga sumunod sa kanila. Exodus chapter 12, verse 38. Pakilasa. Many other people went up with them as well as large flocks and livestock, both flocks and herds. Sabi rito, many other people. Dito mga kapatid, and the mixed multitude went up also with them. Kaya natin, sabi rin, many other people. Nung lumabas ang bansang Israel, many other people sumama sa kanila. Mixed multitude. Kaya ang lumabas doon sa Egypt, hindi lahat Israelita. Mayroong mga iba-ibang lahi na sumama sa kanila. Many other people. Go with them. Ito maaaring ay mga tao na maaaring sila ay mga alipin din, pero hindi sila Israelita. Maaaring sila ay yung mga tinatawag na descendants ng mga Semites, pero hindi sila Israelita. Mga Semites, mga kapatid, ito yung mga native ng Africa. Maaaring sila ay native din doon sa Egypt bago pa dumating ang mga paraon. Maaaring sila yung mga native doon, pero sila rin naman ay naging alipin doon. Maaaring sila ay nawala ng mga ari-arian. O balikan natin ang kasaysayan ni Joseph, mga kapatid. Na nung magkaroon ng mahabang kagutom, maraming mga Egyptians na wala ng ari-arian. Ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian sa paraon. Nawala na sila para lamang sila ang may makain. At naniniwala ako, mga kapatid, isa sa mga naghirap doon, naging mga alipin din. Dahil wala na silang pag-aari. At maaaring may mga tao rin galing sa iba-ibang lugar na napunta sa Egypt at naging alipin. At bago pa ang panahon na yun, mga kapatid, at maging sa panahon na yun, usong-uso yung bilihan at bentahan ng mga alipin. So galing yun sa iba't ibang lugar, ang mixed multitude na yun. Yung rabble na yun galing sa iba't ibang lugar na naging mga alipin sa Egypt. So ito maaari yung mga tao na sumama sa kanila. Sa Zechariah chapter 8 verse 33 nga, mga kapatid, ang sabi rin, maraming mga tao, mga bansa na sumama sa Israel dahil sabi nila, dahil ang Diyos niyo makapangyarihan, sasama kami sa inyo. Marami, mga kapatid, ito yung mga tao na nakakita ng kapangyarihan galing sa Diyos. Kaya sumama sila sa bansang Israel. Marami, hindi lahat ng lumabas doon ay mga Israelita. Sila yung mga rabble, yung mga walang sinusunod ng mga rules na pinagmumulan ng kaguluhan sa loob ng Israel. Maaaring sila yung mga tao na unthinking mga curious persons lamang dahil sa kanilang nakita kung ano ang nangyari sa Egypt. Sige, sundan natin sila. Ano pa kaya ang pwedeng gawin ng Diyos nila? Curiosity lang. Maaaring ang mga ito din naman ay nagkaroon ng tinatawag ng pag-aasawa. Maaaring sila Egyptian din, pero nakapag-asawa ng Israelita. Kaya kasama rin sila. At maaari din naman na sila ang klase din ng mga tao na tinangkap ang pagiging Israel,
magiging Israelita sa kabila na sila ay hindi naman Israelita. No, maraming mga bagay na magiging dahilan kung bakit dumami ang mga tao na sumunod sa Israel. Maaari sila rin naman ay hindi naman alipin, maaari sila ay mga neighbors na nakita ang kapangyarihan ng Diyos at nakita kung paano na-desolate ang Egypt, wala na tayong kinabukasan dito. Sumama na lang tayo sa kanila. So ito yung mga tao na hindi naman talaga mga Israelita, sila ang pinagmumulan, sila ang madalas na nag-uumpisa ng pagre-reklamo sa loob ng Israel. Alam niyo sa church mga kapatid, mayroong ganitong mga bagay. Sila, kung sino pa yung hindi naman naglilingkod ng may katapatan sa Diyos. Alam niyo ito madalas pinagmumulan eh. Magre-reklamo sa loob ng church. Kung sino pa yung hindi tapat, sila pa yung mareklamo. Sila pa yung laging naghahanap. Allow me to use this mga kapatid ano. Sa church dati, pinanggalingan namin church. Bago dito sa Kasiglahan. Merong ambagan na nangyayari para sa hindi matandaan, para sa bubong yata yun. Merong kapatiran, hanap ng hanap, asa na yung pundo. Eh, hindi pa nakakapagbigay lahat eh, sa pledges. Asa na yung pera? Tinignan namin ang record. Sila yung isa sa may pinakamaliit na pledge. Pero siya yung hanap ng hanap kung nasaan na yung pera. Siya yung tao na siya yung isa sa mga maliliit na pledges. Samantalang yung may mga pledges na malalaki, hindi naman naghanap, siya lang. At siya pa yung madalas din na uma-absent sa pananambahan. Siya yung sa pagbibigay, higit. Pero siya pa yung nagre-reklamo. Sa loob ng church, merong mga ganong Kristiyano, sinasabing Kristiyano, pero ang masasabi ko mga kapatid, ito yung mga hindi totoong Kristiyano. Ito yung mga tao na mareklamo sa gawain. Ito yung mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila pa yung pinagmumulan ng mga reklamo. Sa loob ng church din, merong hindi lahat na pumupunta sa church dahil mahal nila ang Diyos. Hindi lahat nagsisimba dahil mahal nila ang Diyos. Ito yung mga tao na walang totoong pagkakilala sa Diyos. Dahil narinig nila na may pangako ang Diyos, lagi namang narinig sa pangaral yan eh. Pangako ng Diyos. Ganito nangyari sa Israel. Dahil sa pangako ng Diyos, magsisimba ako. Pero naman talagang ganyan. Para bang kapag nagsimba siya, payayamanin siya. Alisin natin sa isipan yun mga kapatid. Bibigyan tayo ng magandang buhay, pero ang pinakamagandang pangako ng Diyos sa atin, bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Ibibigay ng Diyos sa atin ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, magbibigay pa rin ang Diyos ng kapayapaan sa ating mga puso. Amen. Praise Amen. God. Yan ang magandang pangako ng Diyos. Yung mga Hallelujah. material na bagay, Hallelujah. susunod na lang yan. Pero ang tao dahil sa naghahanap ng material na bagay, akala nila pag nagsimba sila, aasenso na sila. Akala nila pag nagsimba sila, yayaman na sila. Meron silang maling kaisipan tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi sa mga material na bagay lamang, kundi dito. Amen. Amen. Sa puso, paglilingkod, Praise God. spiritual na bagay, yung pagmamahal natin sa Diyos. Mayroong nagsisimba dahil sa mga milagro na nakita.
pero wala ang totoong pagmamahal sa Diyos. May mga naririnig ng milagro, pero wala ang totoong pagmamahal sa Diyos. Mayroon namang nagsisimba lang, mga spectators. Ito mga kapatid nila. Di ba isa sa mga posibilidad na bakit maraming sumama sa bansang Israel na sila ay lumabas ay intermarriage. Maaaring taga-ibang lahi na kapag-asawa ng Israelita. Sa church, alam niyo mga kapatid, may mga church akong naobserbahan ganito. Magsisimba si lalaki dahil sa kanyang nililigawan. Magsisimba. Kung minsan naman, magsisimba si babae dahil may nakita siyang crush doon sa loob ng church. Ito yung mga pagpunta nila sa church, ang kanilang motibo ay hindi upang paglingkuran ng Diyos. Amen. Magsisimba dahil sinabi, may nagsabi sa kanila, magsimba ka. May nag-utos sa kanila, magsimba ka. Simba lang naman ako kasi may hinihingi akong pabor eh. Walang totoong pagmamahal sa Diyos. Walang totoong pagkaunawa sa Diyos. Subalit ang mga ganitong tao, magtataka tayo mga kapatid, bakit sila pa yung nagbibigay ng malaking impluensya, mga hindi magandang impluensya sa loob ng church, inducing bad influence sa loob ng church. Sila pa yung nagbibigay. Kung ating uunawain mga kapatid, yung Numbers chapter 11 verse 4. The rebels begins, sabi ron? Anong pagkakasabi ron sa Numbers 11:4? Yung rebels of mixed multitude. And the mixed multitude, ito po yung rabble mga kapatid, mixed multitude. And the mixed multitude that was among them fell a last day. Tingnan natin ha, bago nagkaroon ng pag-angal ang Israel, ng murmuring ang Israel, nag-umpisa ang rabble. Nag-umpisa ang mixed multitude. Buti pa doon sa Egypt, nagsawa sila dun sa mana. Alam niyo mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi natin dapat kinasasawaan yan. Dapat ikinasisiyan natin yan. Ang kalooban ng Diyos, hindi natin dapat pinagsasawaan yan. Huwag na tayo maghanap ng hindi naman kalooban ng Diyos. Ano sabi ron? The mixed multitude begins to lasting. Ang sabi ron, craving for another food pa nakalagay dyan. Craving. Hindi lahat ng gusto natin kalooban ng Diyos. Amen. Hindi lahat ng gusto natin na alam natin na hindi naman nakakasama sa atin kalooban ng Diyos. Pero nakakasama yan sa paglilingkod mo sa ating Diyos. Nakakasama yan sa iyong kaluluwa. Hindi lahat ng masarap kalooban ng Diyos. Nagsawa sa mana, gusto naman namin ng karne. Gusto naman namin ng sibuyas. Gusto naman namin ng bawang. Gusto naman namin ng isda. Gusto naman namin ng leeks. Binanggit yan, may leeks pag binanggit yan eh. Ito yung mga malalaki, akala mo mga sibuyas na galing lalaki ng paang dahon. Leeks mga kapatid. Maraming hinahanap. Napansinin natin mga mabuti. Bago nagreklamo ang bansang Israel, mayroong nag-induce sa kanilang mga puso.
merong nag-impose o pinasok sa kanilang mga isipan, makakatiis ka ba na ganun? Mana lang palagi? Hindi ka ba nagsasawa? Mana na lang palagi? Di ba, mabuti pa doon sa pinanggalingan natin? Sabi nga dito mga kapatid, binibigay sa kanila, kinakain nila ng libre. Hindi rin naman sila pinatibili doon, di ba? Wala din namang bayad yung binibigay ng Diyos. Maghahanap pa sila ng ibang libre. Anong klaseng influence ang dinadala ng ganitong tao sa loob ng church? Mga tao na hindi naglilingkod ng katapatan, na may katapatan sa Diyos, mga tao na walang totoong pagkakaunawa sa Diyos, mga tao na matitigas ang ulo, sila pa yung mayroong malalakas na influensya na pinapasok sa isipan at sa puso ng Kristiyano upang ang loob ng church, upang ang iglesia ng Diyos ay magulo. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala kaming ganyang ugali. At kahit ang iglesia ng Diyos, walang ganyang ugali. Hindi ugali ng isang Kristiyano na tayo ay maging mareklamo. Hindi ugali ng isang Kristiyano na naroon tayo palagi sa isang lugar, nagsisisigaw doon. Mga rabon, pupunta sa isang lugar na magre-reklamo, naroon yung murmuring, mga contentious. Hindi ito ang ugali ng iglesia ng Diyos. They are fulfilling the desires of the flesh. Ephesians chapter 2, verse 23. Ito yung mga tao, desires of the flesh, ang kanilang hinahanap lamang. Church, anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos, pero yun ang gustong-gusto mo, ito yung tinatawag na desire, the flesh. Craving of the flesh, lusting of the flesh, mga bagay na hindi mo gusto. At ito yung mga bagay na to na para lamang sa sanlibutan ito. Ano sabi niya Apostol Pablo, hindi tayong taga rito eh. Amen. Bakit i-desire natin ang mga bagay ng mundo ito? Bakit hindi natin i-desire ang mga bagay na makalangit? Hallelujah, Jesus. Sabi ko, they eat the same spiritual meat. Drink the spiritual water. Spiritual meat, spiritual water, yun ang dapat na i-desire natin. Church, hindi tayo mga rabol. Hallelujah, hallelujah. Lasting rabble destroys the unity within the church. Kung atin lamang tatanggapin ang mga bagay na ini-induce nila sa ating mga isipan, magugulo ang loob ng church. Magugulo ang iyong paglilingkod sa ating Diyos. Magugulo ang iyong pananampalataya. I-desire natin ang mga bagay na nagmula sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So may quote sa 1 Corinthians chapter 11:16. Ibasa ka ulit. 1 Corinthians 11:16. Tatapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Datakwat kung mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami. Tinutukoy niya sila na mga ginagamit ng Diyos. Ni ang iglesia man ng Diyos. Tayo, buong iglesia ng Diyos. Huwag nating tanggapin, huwag nating i-entertain ang influence ng rabble, the lasting rabble, dahil guguluhin ito ang ating buhay mananampalataya. Alam niyo, church, kung ang bansang Israel lamang
Tandaan natin ha, marami ang sumama sa kanila. Sila ay umalis. Ayon nga sa komentary, ang multitudes na yun, maraming umalis na yun, sila ay nasa 40 myriads. Na kung ito ay convert itong myriads na ito, bawat myriads, sa mga ancient na mga pagsukat, mga kapatid, mga pagsilang, ito ay tumutukoy sa 10,000. So 10,000 times 40, ito ay 400,000. Nearly a half million. Pero ang tinutukoy lamang doon ay ang mga lalaki lang. Nariyan pa yung mga bata. Nariyan yung mga babae. Mayroon bang matatanda? O, sabihin lang natin, bawat membro ng pamilya, 3. 4 times 3. 1.2 million. Napakarami. Now, kung pagpalagay na natin na ang sumama sa kanila 100,000 lang, marami, 100,000, pero napakalaking impluensya ang dinala nito. Sabihin man natin na 1,000 lang, pero bakit napakalaking impluensya ang dinala nito sa loob ng Israel? Alam niyo ba mga kapatid, na dahil sa kanila mga pagrereklamo, maraming pinatay ang Diyos. Mayroong nagpababa ng apoy ang Diyos sa gitna nila. Maraming namatay. At mayroong bumuka ang lupa upang sila ay mahulog doon. Dahil sa pagiging contentious. Pero kung hindi lamang nila in-entertain, kung nireject lamang nila ang influence na dala-dala ng rabon, naniniwala ako mga kapatid, hindi sila aabot ng 40 years doon sa ilang. Kaya lamang sila tumagal dahil nais ng Diyos na sila muna ay matuto. Nais ng Diyos na sila muna ay mahubog. Dahil ang gusto ng Diyos, ang papasok sa kanyang pangakong lupain, ito ang mga tao na naging masunurin sa kanya, mga tao na merong pagkakilala sa kanya. Kung hindi lamang dahil sa influence, sa murmuring ng mga rabol, lasting rabol, marami sana sa Israel ang nakapasok sa Kanaan. Hindi sana mamamatay ang marami. Church, real Christian is an obedient Christian. Real Christian, hindi siya contentious. Meron siyang pagmamahal sa Diyos at merong pagsunod sa Diyos. Walang maraming question sa kalooban ng ating Panginoon. I-reject natin last day troubles. Tayo lahat ay tatayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Kapangihingi natin pa mga kapatid, ang Panginoon, patuloy tayong hugin na kung anuman ang kakulangan